Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa maputi kayong kalagayan while watching the channel. This sa channel reading kayo nang balang magpalit-palit na situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Four of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, andun yung masaya ka dun sa mga taong mahal mo at nandyan palagi para sa'yo. And nakikita mo na andun palagi yung pagmamahal nila sa'yo. Binibigay ng buong buo. Ang mensahe ng card mo, may tao dito na gustong kumausap sa'yo, sabihin yung other side ng story or may darating dito na clarity sa sitwasyon. Some of you nakita ko na meron kang gustong sabihin or linawin doon sa sitwasyon. Andun yung panghihinayang mo sa mga nangyari sa nakaraan na nawala na or nalungkot ka. May past person na gustong bumalik sa buhay mo. Some of you, gusto mo yung nakakatulong ka dun sa mga mahal mo sa buhay, na ibibigay mo kung ano yung makakaya mo. Palagi kang nagsusumika para makuha mo kung ano yung gusto mo, and mas pinibigyan mo ng attention yung hanap buhay mo na mapalago mo. Andun yung pagmamahalan nitong dalawang tao na to. Pagmamahal na binibigay sa isa't isa. Some of you, kung ano yung pagmamahal na hinahanap mo, ikaw na yung nagbibigay para sa sarili mo. May mga naaalala ka pa rin sa nakaraan na mga memories na nagpapasaya sa'yo. Kung minsan naaalala mo yun at napapangiti ka. Gusto mo nang kalimutan yung very emotional na nangyari sa nakaraan at harapin ko ano yung meron sa ngayon sa buhay mo. May mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, lalo na pag mag-isa ka, napapaisip ka palagi. Clarify natin ang Knight of Swords, the Hermit, and Ten of Pentacles. Itong tao na to may mga memories siyang naaalala sa nakaraan na nagpapasaya sa kanya. And sa'yo niya nakita yung kaligayahan na yun na nabibigay mo sa kanya. Yung relasyon na panghabang buhay. Some of you, may abundance and prosperity na darating dito. And unti-unting magkakaroon sa'yo ng clarity yung situation na nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Six of Cups, Queen of Pentacles, and Death. You're thinking about to invest to sa mga taong mahal mo. Iisip mong mag-invest sa isang business at darating dito yung changes sa buhay mo, malaking pagbabago to na malaki rin yung maitutulong nun para sa iyo at sa mga taong mahal mo. Some of you, may past person na iniisip niyang maglaan ng panahon sa iyo at oras. Ngayon niya nare-realize lahat yung mga pagkukulang niya. And gusto niyang baguhin yung mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin the Lovers, Knight of Swords, and the Hermit. May tao na gustong sabihin kung ano yung nararamdaman niya towards you. May mga naaalala siya sa mga nangyari sa nakaraan. At may gusto siyang ipaliwanag sa'yo. Clarify natin ang Eight of Cups, Ace of Swords, and Knight of Pentacles. May bagong idea na papasok sa isipan mo na makatulong doon sa sitwasyon.
May mga bagay ka lang na gusto mo nang kalimutan at ayaw mo nang isipin at bigyan ng atensyon yung trabaho mo, yung pera mo na mapalago, yung hanap buhay mo na maging okay, maging stable. Clarify natin ng Five of Cups, King of Swords and Two of Pentacles. Itong tao na to kung minsan nagbibigay sa'yo ng advice or nagsusungit sa'yo. Some of you, may tao sa buhay mo na urong-sulong sa mga desisyon niya. Hindi siya handa na humarap at sabihin sa'yo kung ano yung sa tingin niya nararamdaman niya at mga nangyari sa nakaraan. Clarify natin ang Eight of Pentacles, Four of Cups and Two of Wands. May darating na offer dito. And tatrabahuin mo to ng sobra-sobra. Kasi marami kang gustong ma-achieve sa buhay. Some of you may darating dito na travel. Clarify natin the Hermit, Seven of Wands and King of Pentacles. Itong tao na to, pinag-iisipan niyang mabuti kung ano yung makakaya niyang gawin para dun sa mga nangyari na yun, na sitwasyon sa nakaraan. May bagay siya dito na naaalala pa rin at hindi niya makalimutan. Gusto niyang ipaglaban yung nararamdaman niya at ibigay sa'yo kung ano yung kaya niya. Clarify natin ng Nine of Swords, Nine of Swords and Queen of Pentacles. Yung mga nangyari sa nakaraan na kalungkutan, stress, unti-unti ka nang nag-heal. Ngayon iniisip mo na uli kung ano yung kailangan gawin at nagiging makajos ka lalo and you're thinking about to invest kung ano yung kailangan dun sa sitwasyon na yun na dumarating sa buhay mo na kailangang bigyan ng pansin. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Entrepreneur, self-employment suits your disposition and intentions. Working for yourself allows you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally to your side to ensure your success in all ways. Ang mensahe ng iyong gabay na nandiyan lang palagi yung gabay mo para tulungan ka at handa silang ibigay kung ano yung makakaya nila sa iyo sa mga nangyayari sa buhay mo. And magdasal ka lang palagi kung ano yung kailangan mo. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon na pagsubok, malalagpasan mo rin yan. Magpakatatag ka palagi at isipin mo kung ano yung makakabuti para sa iyo at dun sa mga mahal mo sa buhay. Maging positibo ka lang sa mga pananaw mo sa buhay para ma-achieve mo yung goal mo, yung mga pangarap mo sa buhay. And kung meron ka mang kailangan na goal na ma-achieve, i-manifest mo yun. Yung alam mong makukuha mo yung isang bagay dahil iyon talaga yung desire ng puso mo. At maging positibo ka sa pananaw sa buhay. Kung ano yung mga nangyari sa nakaraan na para sa'yo mabigat, iwanan mo na yon and hindi na yung makakatulong sa'yo. Isipin mo palagi kung ano yung magiging maganda yung kinabukasan mo at magiging magaan para sa puso mo at sa buhay mo yung mga darating. Kasi kung hindi ka pa rin makawala dun sa mga nangyari sa nakaraan, paano darating para sa iyo yung mga magaganda kung hindi ka pa nakaka-move on dun? Basta isipin mo lang palagi na may mga bagay na nakalaan na mangyari dahil kailangan may mga matututunan ka dun at mag-grow ka and magiging mas responsable ka dahil alam mo na kung ano yung gusto mo sa buhay.
At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.